Lahat ng trivia niya'y pasok, hahanap-hanapin talaga. Wala kang magawa, pumunta ka na sa channel niya. Rai TV, Rai TV. Alright, magandang araw sa inyong lahat mga dre. Ako nga pala ulit si Rai TV. Kumusta kayong lahat? Tagal nating di nagkita-kita, no? Well, sa araw na ito, narito po tayo ngayon sa sa Naik, Cavite, no? Dahil pupuntahan natin yung isang sikat na resort, yung Paraiso de Jun Quixote, na pagmamay-ari ni Engineer Jun Ducat. Kung naaalala nyo yung hostage taking noong 2007, yan, hostage taking ng mga bata at mga guro. Pero ito ay stage lang, fake hostage taking lang ito, para lang makuha niya yung atensyon ng gobyerno, yung sa mga nanunungkulan sa ating pamahalaan, upang masabi niya ang kanyang hinaing. Ginawa niya itong sakripisyo, no? Nakulong siya. So ngayong araw na ito mga Dreko, kumustahin natin siya kung ano na nga ba ang naging buhay niya pagkatapos niyang makalabas sa piitan. Let's go mga Dre, kumustahin natin at kilalanin natin si Sir Jun Ducat. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Actually, gabi na oh. Kita nyo naman na madilim na sa paligid, pero ito pa rin na tinuloy pa rin natin ang inyong isa sa inyong mga request na bisitahin natin ng sikat na resort dito sa Maragondon, Cavite. Walang iba kundi ang Paraiso de Jun Quixote Eco Farm Resort. Yan, na pagmamay-ari yung walang iba ni Sir Jun Quixote, or mas kilala natin sa pangalang Jun Ducat. Sir, magandang gabi po. Kumusta po kayo? Okay lang, magandang gabi naman sa iyo. Maraming salamat po sa pagpapa-unlock po sa amin. Maraming salamat. Ako po ay personal na kaibigan ni Direk Jun Posadas. Actually, dapat last year pa po kami pumunta dito, kaya lang kasama ang palad nga yung nangyari kay Direk Jun. So, yun. Medyo, yun, rest in peace, Sir Jun. Anyways, narito po kami sir kasi po may mga followers tayo na nag-request upang malaman ang background ng inyong buhay, lalong-lalo na yung naganap na hostage taking noong taong 2007 kung di po ako nagkakamali. Pero bago po tayo pumunta doon sir, meron po akong mga initial questions na pwede po bang sagutin nyo para sa aming mga followers. Sige, Ano ang buhay ni Jun Ducat noong kabataan? Galing po ba sila sa mayaman o mahirap na pamilya lamang? Kami ay napakahirap na pamilya. Ang tatay ko ay isang portrait painter. Ang nanay ko ay plain housewife. Marami kami magkakapatid na puro lalaki. Sa sarili lang namin magkakapatid na pagsusumikap, umunlad naman lahat ang buhay namin. Alam mo, maliit pa ako. Parang 10 years old pa lamang ako. Naghahanap buhay na ako. 10 years old? 10 years old. Madaling araw ako gumigising. Alas 2 na madaling araw. Umaako ako ng dyaryo. Nagtitinda ako ng dyaryo. Spring umaga. Danda ko pa nga noon, ang sinisigaw ko sa kalye, Manila Times, Bulletin, Taliba. Yun ang sinisigaw ko. Araw-araw yun. Madaling araw pa lang? Madaling araw pa lang. Ang kuha na ng dyaryo nung panahon na yun, sapagkat di pa modern, wala pa social media. Yes. Dyaryo ang pinararating ang mga balita sa mamamayan. Apo. 10 years old. Ito po ba, walang nag-push sa inyo na gawin yung magbenta ng dyaryo o sariling ano nyo lang?
Meron akong kaibigan, niyaya ako, sumama ako. So, nagtitinda ako ng dyaryo noon. At tuwing Sabado at Linggo, ako mismo pupunta sa Divisoria. Bumibili ako ng tiklis-tiklis na pinya. Binabalatan ko yun. Lalagyan ko ng konting yelo, lalagyan ng konting asin. Nilalako ko. Naranasan ko rin mag-shine. Sapatos. Sapatos. Opo. Sumikap ko sa pag-aaral hanggang sa maaga ako nakapag-asawa. Nag-umpisa akong mangontrata. Mangontrata po ng ano po? Construction business. Okay. Hanggang sa umulad naman ako. Hindi pa kayo tapos ng mag-aaral nito, sir? Hindi pa kayo tapos sa pag-aaral? Nag-aaral ako. Ang galing Natatrabaho ako, nangontrata na ako. Hanggang sa naging successful ang aking karir. At naging pangunahing kontraktor ako sa Cavite Calamic Zone. Apo. Parang 70 building ang ginawa ko sa loob ng Cavite Calamic Zone. Wow. At hanggang ngayon, may mga project ako doon. Habang ako'y nangontrata noon, marami akong naging laban. Una-una nung tumaas ang bigas. Nagkaroon ng rice shortage. Nagprotesta ako mula Nueva Ecija hanggang Malacanang. Anong taon to, sir? Anong taon po ito? Kung naalala niyo po. Parang 1997. 90s. Na nagkaroon ng panahon ni Presidente Ramos. Okay po. 90s po. Nagkaroon ng artificial rice shortage. Okay. Na kaya nagprotesta ako, artificial rice shortage. Nagprotesta ako, naglakad ako mula Nueva Ecija hanggang Malacanang. Ang sigaw ko, walang mabiling bigas sa palengke, sa bodega ng Inchik, marami. Sapagkat kontrolado ng rice cartel, Yes. ang bigas. Apo. May naging laban na rin akong naging anti-Chinese candidate ako. Noon kasi, sa Manila, sa 3rd District, doon sa lugar ko, ang konsyal doon, 6 na konsyal, isang Pilipino. Okay. 6 na konsyal na Inchik, isang Pilipino. Puro Chinese. So, nagprotesta ako, umakyat ako sa Welcome Rotonda, nanawagan ako, lahat ng kilikin ng kapwa natin Pilipino kandidato. Of course. At after nung umakyat ako sa Welcome Rotonda, nag-hunger strike ako doon, nagresulta, 6 na Pilipinong konsyal na nanalo, isang Chinese na lang. Wow. So merong kahit paano yung dinadaing po ninyo natupad. Nag-hunger strike kayo sir, kayo lang po ba o may mga kasama kayo? May mga kasama ako pero ako lang nag-hunger strike na solo. Okay. So noon pa lang pala talagang pinapakita niyo na yung pagmamahal niyo sa kapwa Pilipino, sa ating bayan. Naging sumibol sa puso niyo. kalooban ko sa isip ko. So, Bata pa lang kayo. Bakit sir? Bakit? May tanong ko lang. Bakit ganun yung inyong pag-iisip? Yung inyong damdamin para sa ating bansa? yun din ay pinagtataka ko hanggang sa ngayon. Iilan lang ang Pilipino na talagang may marugdob na pagmamahal sa bayan. Tama. Sapagkat ako'y laking mahirap, doon sa Manila, ang area ko doon, mga squatter area. Katunayan, sa Parola, meron akong daycare center doon. Yun ay 2 dekada na. Opo. Hanggang sa ngayon, meron akong estudyante doon. Meron pa rin hanggang ngayon. Hanggang ngayon, Okay 20 taon na. Okay po. At meron nga, nakakatuwa nga, noong 2007, Yes. may graduate na estudyante doon na sa daycare nung nakatapos siya ng college, magna cum laude. Wow. Magaling. Nakaka-proud, no? sir? Nakaka-proud. Pwede po ba nating pag-usapan yung mainit na balita noong 2007, yung hostage taking? Ganito, nabuo
At naging matapang ako na lumaban. Noong kasi nagkaroon ng graduation, umaten ako ng graduation ng Musmus Daycare Center. Mga mahigit sandaan na graduate noon eh. Nakita ko sa mga estudyante ko na meron sila talagang inisyatiba o pangarap na makatapos. Opo. Dahil hindi naman ang mga magulang. Yes. Ang mga magulang nila, nung graduation, magandang damit, mga nakalipstick, Opo. mga nakaayos. Opo. Ganun din ang estudyante ko. Yes. Alam mo, doon sa daycare ko, pag nagkaroon ng graduation, libre toga. Okay. So nakatoga sila lahat. Nung pag-uwi ko sa bahay, ako lang mag-isa na nagbumuni-muni. Opo. Yung napag-graduate ko, maliit ang tsansa para makapagsapos sila ng kolehiyo. O walang tsansa. At tunayan ro na naiyak pa nga ako ng gabi na yun. Hanggang sa nabuo sa isip ko na siguro kailangan bulantangin ko ang gobyerno. Isang matinding pananawagan sa isang marahas na pamamaraan. Sapagkat ordinaryong tao ko, hindi naman ako pagkikinggan ng gobyerno. Tama. Hindi ko pwede isigaw sa kanila ang advocacy ko. Walang makikinig. Walang maikinig. Hindi tayo celebrity. Opo. Isang maliit na tao lang ako. So sa gabing iyon, sir, nabuo yung idea na yon. O yun, kaya sabi ko, kinakailangan gawin ko to para baka sakaling magising Opo. ang mga politiko o mga government official Opo. ng ating bayan. 2007, alas 9 ng umaga, naglusad ako ng isang madramang pamamahayag. Ang isinigaw ko, libreng edukasyon, libreng hospitalisasyon, at libreng pabahay sa mga mahihirap. Yun ay narinig sa buong mundo. Teka lang, sir. Sorry. Paano niyo po yung unang hakbang na ginawa ninyo? Yung sa hostage taking. Nakikurious lang po ako eh. Paano niyo siya inumpisahan? O pinlano, ganito, ganyan. Pinlano, siyempre. Alam mo, Planado. May mga nakakaalam po ba ng plano niyo or kayo lang? walang nakakaalam. Kayo lang po. Mayroon isa yung kasama ko. Okay. Sa hostage taking, si O.J. Carbonell. Actually, pinlano ko yan, 1 taon. Matagal din. Matagal, oo. Ang labang kasi, kinakailangan nasa wastong pagpaplano Yes. at tamang panahon ang paglulunsad. Yes. Swerte naman nung hostage ako, na dapat na merong parang correspondence sa conference, mga media conference, Okay. parang ginanap sa Manila Hotel. Manila, okay. Kaya nung hostage ako, ilang minuto lang, nauna pa nga mga foreign correspondents na dumating kaysa sa mga polis. Nauna pa sila kasi na Manila Hotel lang eh. Sapagkat Manila Hotel, Libasan Bonifacio, Apo. walking distance lang. Yes, opo. Matindi ang sigaw ko noon. Libreng edukasyon sa mga mahihirap. Libreng hospitalisasyon at libreng pabahay sa mga mahihirap. Kaya sapagkat naniniwala ako na kapananagutan at tungkulin ng ating pamahalaan na bigyan niya ng edukasyon ang kanyang mamamayan. Tama. At tungkulan din ng ating gobyerno na bigyan mo ng magandang kalusugan ang iyong mamamayan. Pero hindi nangyayari yun. Hindi. Natapos yun 8 oras. Ano po yung nakausap yung nun, sir? Parang middleman or negotiator? Naging negotiator namin doon si Colonel Yebra. At actually, dumating si Senator Bong Revilla doon. Ayun, naalala ko po yun, Senator Bong. Dumating si Senator Bong doon. Isa siya sa naging negotiator. Opo. Para maging mapayapa ang hostage taking. Hostage taking, okay. Sir, para lang sa kaalaman ng ating mga followers, no? Syempre, pag mag-hostage ka, meron kang dalang weapon. Ano po yung mga dala nyo that time? Meron akong Uzi. Uzi. Okay. Meron ako doon. Opo. At saka meron din akong dalang isang granada, fake lang na granada.
Fake grenade. Fake na granada. Opo. Oo. O dalawa yata. Ang dala kong granada. Pero na fake yun, parehas fake. Dal lang yun. Oo. Opo. Wala nang detonator yun. Okay. Sapagat hindi ko gagawin na magdala ng granada totoo. Hindi ko papatayin yung mga estudyante ko. Yun. 32 bata ang dala ko eh. Mm. At meron 2 teacher na nasa loob ng bus. Hanggang sa surrender ako, nakulungan ko ng 1 taon at 7 na buwan yata. Nakalaya ako noong 2009. Sir, nung nakulong po kayo, wala po ba kayong pinagsisihan sa nangyari? Wala. Hanggang sa ngayon. Nung nang-hostage ako, Mm. inihanda ko lahat. Sa kung ano man mangyari. Ang ano ang mangyayari. Inihanda ko lahat na mawala ang lahat na meron sa buhay ko. Katunayan, meron akong anak noon na 1 taong gulang pa lamang. At milyonaryo ako noon. Mm. Hindi ko nalintana na ang Mawala sa inyo yaman. lahat yun. Oo. Ang importante sa akin, makapanawagan ako at marinig ako Mm. ng mga nanunungkulan Mm. na stop corruption, Mm. libreng edukasyon, libreng pabahay at libreng hospitalisasyon. Mm. Pangunahin Yes. ang stop corruption. Yan ang sanhi ng kahirapan. Yes, Sabi ko, correct. Hanggang Number sa 1 ngayon. yun. Oo. Mm. So, 1 taon at 9 na buwan po kayo sa piitan. Gaano kahirap sa loob, sir? Sa hanggang sa kulungan, lumalaban ako eh. Talaga po? Sa pamamagitan ng ano po? Protesta. Yung mga hindi magandang ginagawa ng mga BJMP sa preso, Okay. lumaban ako doon. Mm. Hindi ako tumigil. Mm. Oo. So, nawala lahat ng ano nyo, sir? Yaman ninyo, nung nakulong kayo, negosyo, napabayaan lahat. Nasarado. Oo. Nasarado. Oo. Kapag ang inasikaso ng pamilya ko, ako. Paano kayo nakabangon nung paglabas po ninyo ng piitan? Wala akong project. Nagtayo ako na isang restaurant sa BF Resort. Hmm. Yung Telong, kusina ni Telong. Na hanggang sa ngayon, andun Nandun pa pa, yun. oh. Hanggang sa nagkaroon rin ako ng project. Hmm. At ang mga Koreano, binigyan ako ng maraming project. Sapagat Wow. gusto rin nila yung advocacy ko. Hmm. Yung wakasan ng corruption. Corruption. Oo. Sir, sa palagay nyo po ba, hindi nasayang yung sakripisyo na ginawa ninyo? Sa palagay nyo po ba, napakinggan ng gobyerno at gumawa ng paraan upang isagawa yung inyong kahilingan? Yun naman saklap. Noong una na pakinggan nila, pero malaunan na wala na rin. Lumabas lang dito. Oo. Pumasok sa kaliwang tenga, lumabas sa kanang tenga. Sapagkat, kaya ako nasabi yun, sapagkat hanggang ngayon, Hmm. naging mas lalong lumala ang nakawan sa kaban ng bayan. Nakita mo na, may mga issue ng flood control. Yes. May issue ng mga insertion. Hmm. Meron issue ng program fund. Opo. Sayang. Pero kaya ako hanggang sa ngayon, tuloy yung advocacy ko Hmm. sa pamamagitan ng pagbablog ko Hmm. Ano pong ginagawa ninyo sa inyong mga vlog, sir? tungkol sa SOP. Alam mo, ang SOP, yan matagal ng panahon na kalakalan. Matagal na panahon ng umiiral sa lahat ng sangay ng pamahalaan. Sa mga politiko, ang kanilang kasakiman sa kapangyarihan, ang kanilang kasakiman sa salapi. Mula noong 2007 hanggang sa kasalukuyan. At patuloy kayong nagnanakaw. Kaya nasadlak ang ating bayan sa kahirapan. Alam mo, kaibigan, Hmm. SK chairman pa lamang. SK, 10% SOP na. 5% na pupunta sa chairman ng SK at yung 5% hinahati niya sa mga agawad niya. Yes. Hmm. Tumaas ng konti, naging barangay chairman na si SK, 20% SOP na. Hmm. 10% sa barangay chairman,
10% hinahati-hati Mga sa mga kagawad. kagawad niya. Oo. Pagdating sa munisipyo o sa Mayor. local mayor, vice mayor, 30% na. Naku. Kung minsan 40% pa. Mm. At kung talaga swapang pa, umahagbot pa ng 50 to 60% ang SOP. Pagdating sa Kongreso at Senado, Mm. yun nga, nakita nyo naman, Mas malala. mas malala, ghost project. 100%. Sinusub ako. Alam mo, ang SOP, parang legal na illegal Mm. na umiiral Mm. sa ating pamahalaan. Oo. Kung itinigil ninyo ang inyong kasakiman at magnanakaw sa mahigit na 10 trilyong piso, sana ay maginhawa na ang ating bayan. Hindi sila nahihiya. Mm. 45 years na ako contractor. Wala akong government project, kahit isa. Ang lahat ng project ko sa EPSA, foreign investor yan, privado yan. Kahit isa hindi kayo tumanggap ng ano? Wala akong tinanggap. Wala akong record na kumuha ako ng kahit isang project sa gobyerno. Bakit po, sir? Dahil may SOP. Yun. Marami akong kaibigang congressman, senador. Hindi ako lumapit para humingi ng project. Sapat nga, ang advocacy ko is stop corruption. Ang SOP ay corruption. Yes. Corruption yan. Correct. Upang maipaabot ko sa mga politiko at sa mga kinaukulan na itigil ang talamak na korupsyon. Stop corruption! Libreng edukasyon, libreng pabahay, at libreng ospital. Hanggang sa ngayon, nakakalungkot, lalo lumala ang usapin ng corruption. Nagiging sanhi ng lalong paghihirap ng ating mga kababayang Pilipino. Yung mahirap, lalo naghihirap. Mm. Ang mayayaman, Lalong- ang mga politiko, ang mga political dynasty, Yes. ang namamayagpag Mm. sa kaban ng bayan. Palagay ninyo po ba may pag-asa pa ang ating bayan, sir? Palagay ninyo po ba may pag-asa pa ang ating bayan, sir? Ang nangyayari kasi, divided tayo. Ah, Merong pink, walang merong pagkakaisa. berde, merong pula. Walang isang direksyon. Alam na alam mong mali. Pero naniniwala ka pa Mm. sa kasinungalingang ginagawa nila. Kung sino maraming pera, mas lamang na paniwalaan. Kung sino malakas sa social media, Mm. mas malamang na siya ang paniwalaan. Kung sa akin, kung meron pang pag-asa, meron. Paano, sir? Meron tayo. Pamamagitan ng ano po? Basta, wag lang tayong tumigil na manawagan na labanan ng korupsyon, Mm. labanan ng dynastiya. Papunta naman tayo dito sa inyong negosyo, yung Paraiso de June Quixote. No? Paano niyo po naumpisahan to, sir? Ano ito? Wala sa pangarap namin, Mm. lalo na sa akin, Apo. na magkaroon ng malaking resort na katulad dito. Ito 8 hektarya. 8 hektarya. 8 hektarya ang Grabe. resort na ito. 2 bayan ang sakop dito. Ito, sa ngayon, nandito tayo sa Maragondon. Yes. Pag tumawid ka sa Hanging Bridge, naik na yun. Naig na yung kabila. Naik na yan. Oo. Kaya 2 bayan ang sakop niya. 2 bayan to. Yung pagitan doon, yan yung Maragondon River. So property nyo hanggang dyan, sir, sa Hanggang doon sa kabila. kabila. Oh my God. Kaya meron tayong Laki. hanging bridge. Alam mo yung hanging bridge natin, Yes. one of the famous hanging bridge in the world Yes. yan. Mm-mm. One of the famous Sikat hanging na bridge sikat to. Opo. in the world. Noong una, 1 hektarya lang ito. Ito mismo. Okay. Sa bungero ako eh. Oh. Ang mga nakalagay dito, manok. Farm lang dapat to. Farm lang, no? Opo. Ngayon, naglagay lang ako ng isang maliit na tulugan ko. Okay. Naglagay ako ng isang maliit na swimming pool doon. Opo. Pampamilya lang. Opo. Eh, isang beses, bumasal yung mayor dito noon. Hmm.
Bumaba siya rin sa ilog. Nalagyan ko kasi ng hagdan eh, papunta Okay. sa ilog. Opo. At sabi niya sa akin, dito ako pinanganak ah. Hindi ko alam na ganito pala kaganda ang Maragondon River. Gawin mo na resort ito. Susuportahan kita. Ayun, hanggang sa bumili na nakabili, isang hektarya, may nagbenta isang hektarya ron, may nagbenta 3 hektarya, may nagbenta 2 hektarya. Doon naman sa gawin ng laik, nakabili ako ng 1 hektarya at kalahati. Sa madaling salta, 8 hektarya lahat ito. 5 years in the making na to. 5 years na. Hanggang sa ngayon, continuous plan development. Pero isa pang napansin ko po dito, sir. Marami akong nakikitang imahe ni Gat Andres Bonifacio. Bakit po, sir? Kasi idol ko po yan eh. Idol ko rin dyan. Ay, katulad yung hostage ko. Katapat ako ng Liwasan Bonifacio. Yes. Bakit po, sir? Meron tayong trial house of Andres Bonifacio. Replica lang trial house Yes, Andres replica. Bonifacio. And then meron din kayong tinatayong rebulto ni rebulto, Andres Bonifacio. Bakit po? Sapagkat siya ginagamit ko inspirasyon eh. Sa paglaban ko para sa bayan. Noong panahon nila ng Kastila, panahon ni Andres Bonifacio, Yes. uso na ang EJK. Si Andres Bonifacio, nung pinatay, nilapa, sinaga, Sir, binaril. ako nagbabasa rin ako ng history. Alam ko sa Maragondon siya, Dito, tama po ba? sa Mount Buntis. Oh, yun. Sa Mount Buntis siya nilapa. Dalawa silang magkapatid, di ba, sir? Yung kapatid niya, gano'n din, pinatay din doon. Binaril, pinagtataga. Gano'n din si Andres Bonifacio. Samantalang si Andres Bonifacio, sa kasaysayan, isa sa nagtatag ng KKK na nanguna Yes. upang lumaban at bigyan ng kalayaan ng ating bayan laban sa Kastila. Correct. Sa kabila ng pagsisakripisyo niya, nilang magkapatid, Pinatahimik siya. kasama ang mga ibang revolusyonaryo, nilapa pa siya, pinatay siya. Dahil sa kagawan sa kapangyarihan. Yes. At Politik. yan hanggang sa ngayon, nangyayari yan. Itong resort na ito, very educational ito. Dito sa Andres Bonifacio Hall, ang makikita mo dyan, may mga mural dyan. May mga batang namamalimos, Okay. mayroong mga magsasaka na naghihirap, may mga squatter area. Kung ano ang muka ng Pilipinas, nasa loob yan, nasa dingding may mga mural yan. Pagtawid mo naman dyan, makikita mo dyan, nakasabit sa karatula, ang yung message si Pinoy, Ano po? kung walang kurap, walang mahirap. Meron dyan. Nandyan din yung flood control. Meron din yung 17.2 million na Pinoy may hirap. Sa palagay ko, nakuha nyo na lahat ng inyong mga pangarap sa buhay. Meron pa po ba sa tingin nyo kayong mga pangarap na hindi pa natutupad? Ano po yun? Sa pangarap sa buhay, sa pansarili, sa pampamilya, wala na. Okay na. Katunayan to resort, may advocacy rin ako rito. Ano po yun? May covenant kami ng pamilya ko, yung share ko na 50% nakikitain ng resort na ito ay pagpapatayo ko sana ng eskwelahan o hospital. Yung share ko, yung 50% sa kanila yun. Yung share nyo lang. Yung akin, papatayo ko para makipagpatuloy ko ang nabigo kong advokasya sa Liwasan Bonifacio. Apo. Yung isiligaw ko na libreng hospital at libreng edukasyon. Saka pabahay. At pabahay, matupad ko man lang kahit nasa sarili kong pera. Yung po ba yung pangarap nyo sa ngayon, sir? Na sana Ayun. matupad yun? Kung ano yung isinigaw nyo sa Liwasan Bonifacio, yun yung pangarap nyo matupad? Ayun, Hindi na lang para sa sarili nyo. Hindi na, matanda na ako. 75 na ako. 75 na po kayo, sir. Nadanasan ko na mabuhay ng marangya. Naranasan ko na rin mabuhay ng mayabang. Yung naka-Lexus ka. Yes. Nung na-hostings ako, 2 Lexus ko nun eh. Isang LS200 Lexus na kotse at saka isang SUV Lexus.
Wow. Wala na lahat yun. Parang dati, ang mga suot ko, Hugo Boss, Yes. mga Burberry. Ngayon, Wala, ganito lang. simple lang. Wala na ako relo. Hindi halatang milyonaryo si Wala sir. na ah. ako Rolex. Wala na ako marami alahas. Bakit sir? Ba't di na kayo nagsusot ng alahas ngayon? Ang mga magarbong damit. Ano yan eh? Ay, yabang na lang yan. Yabang na lang. Mga isang 70 anyos na po, no? Ano po yung pwede niyong ibigay na payo sa akin na sa palagay niyo ay makakatulong sa akin at sa ating mga followers? O sa lahat sana, sa iyo, kaibigan, ipaglaban ang katotohanan. Ipaglaban ang kapakanan ng nakararaming mahirap. Ipaglaban ang mga uring mga manggagawa. Gayon din ang mga magsasaka. Dapat magkaroon tayo ng pagkakaisa. Habang hindi tayo nagkakaisa, tuwan-tuwa ang mga betret basilisko ng mga magnanakaw sa ating gobyerno. Dahil walang pagkakaisa Yes. at hindi natin binibigyan ng halaga ang ating boto. Yes. Sa kakaunting pera, 1,000, 2,000, 3,000 piso, pinagpapalit natin ang boto natin. Pinagpapalit natin ang kinabukasan ng ating mga anak. Kumain kayo sa Jollibee. Tingin nyo yung resibo, makikita nyo, nagbayad kayo ng 12% VAT. Kaya taxpayer kayo. Taxpayer kayo. Yung sinisigaw kung ninanakaw na ka ba ng bayan, kayo mismo ninanakawan. Hindi lang ako na negosyante na taxpayer. Correct. Taxpayer din kayo. Ganong kawalang edukasyon ang ating mamamayan. Hindi nila alam talaga. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Na ultimong sanggol, taxpayer na yan. Pag bumili ng gatas yan, ng bona, May bat na. alas ka may bat yan. Bumili ng pampers yan, may bat yan. Simula pagkasilang. O, bula silang. Pag na-hospital ka, may bat ka rin. Correct. Kinukwenta ko, 11 na taon na nakakaraan mula nung isinigaw ko na stop corruption, free education, libreng hospitalisasyon, at housing for the poor. 19 years na. Kung more or less 1 trillion a year ang ninanakaw na pondo ng bayan na napupunta sa bulsa ng mga politikong mga magnanakaw. 19 trillion na Sa loob ng 19 years. sa 11 na taon. Kung tumigil sila doon, imagine mo 19 trillion. Kung tumigil sila doon, wala nang mahirap sa bawat piso na ninanakaw ng politiko ay ninanakaw nyo ang kinabukasan ng mga musmus na mga kabataan sa bawat piso. Kaya kung makikita mo, napakaraming hindi nakapagtapos ng pag-aaral ng dahil sa corruption yan. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.